niyo na po ang lahat. Halina, Espiritu, sa sinagbuwat sa'yo, kami niwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala, upang kami magkusa, kay bigat patnubay, sa amin mananahan, ang tamis ng iyong buhay, ginawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit, lubang banal na ilaw, kami iyong sinayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, nantay panngariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat, sa pag-ibig magalap, lagi sa tamang landas. Tugunin naming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Alleluia, 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 Alleluia. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan, sa ningas ng pagmamahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumarating si Isus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Isus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hinihingan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. At ngayon dahil Pentecostes, ibig sabihin ng Pentecostes, ikalimampo na araw mula sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ngayon ay ang pagluwal ng simbahan. Ibig sabihin tayo ang simbahan, ngayon ang ating birthday. Pakisabi sa katabi nyo, Happy Birthday! Birthday natin ngayon, birthday ng simbahan, at ngayon sa Pentecostes ay atin pong napakinggan ng Espiritu Santo ay bumaba na parang apoy
mula po sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 11, na itong Espiritu Santo ay siyang nag-ugnay-ugnay sa lahat. Dahil noon, ating napakinggan sa aklat ng Henesis, Kapitulo 11, versikulo 6, na nagkawatak-watak ang mga tao, hindi na magkaunawaan. Ngayon sa ating unang pagbasa, nagkaunawaan sila. Sa versikulo Kapitulo 2 at versikulo 6 sa ating Gawa ng mga Apostol. At itong paggawa ng Espiritu Santo ay isang himala sapagkat tayo ay pinag-isa sa Espiritu. Ayon pa sa unang sulat ni San Pablo sa Korinto, Kapitulo 12, na marami ang mga kaloob, marami ang mga paglilingkod, isa lang ang Espiritu. At itong Espiritu ay siyang nag-ugnay sa atin na ngayon ay inihipan ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, verso 19 hanggang 23. Sa versikulo 22, siya po'y pumunta doon at hinihinga niya ang kanyang mga alagad at pagkasabi nito, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin niyo sa mga kasalanan ay pinatawad na nga at ang hindi ninyo sila napatawad. Ang Pentecostes, isang salitang Griego na ibig sabihin 50. Ito yung kapistahan na normal sa mga Israelita na tinatawag na Shavuot sa panahon ng buwan ng Sivan na araw ng pang-6 hanggang 7. 2 araw po. At ito'y tinatawag kung minsan ay kapistahan ng mga ani. Kapistahan na kung saan sila'y magpasalamat dahil natanggap nila ang Torah o ang kautusan ng Diyos. At ito yung para sa atin, mga Kristiyano, kakaiba po kaysa mga Hudyo. Ito po ang panahon na ating makita kung ano ang kahulugan ng Espiritu Santo sa ating buhay. Una sa lahat, ang Espiritu Santo ay siyang gabay upang katotohanan sa Ebanghelyo ay ating maunawaan at ating may sa buhay. Pangalawa, na ito po ang siyang magbigay sa atin ng gabay. Paano tayo maglalakad sa tama na daan bilang isang Kristiyano na alamin natin kung ano ang dapat alamin at kung ano ang buhay ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. At pangatlo, ito yung magbigay lakas sa atin sa pagpapahayag ng Ebanghelyo at ng salita ng Diyos at kung paano ito sa buhay upang maging tunay na saksi. At panglima, ito yung pagtanggap ng mga kaloob, 7 na kaloob ng Espiritu Santo. Una, ang kaloob ng karunungan. Pangalawa, ang pagkaunawa. Pangatlo, ang pagpapayo. Pang-apat, ang katatagan sa pananalig o panampalataya. Panglima, ang kaalaman. Pang-anim, sa kabanalan. At pang-7, na ang pagkaroon banal na pagkatakot sa Diyos. Ito yung kahulugan ng pagtanggap ng Espiritu Santo, hindi lang sa panahon ng binyag, laging pinalala sa atin na gaya ng nangyari nung unang mga Kristiyano, naroon sila sa loob at bumaba na parang apoy sa kanila ang Espiritu Santo upang sila'y mabigyan ng lakas. Tayo rin ay tinatawag na magpahayag ng ating pananalig sa Diyos. Kaya sinasabi nga sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 20, sinasabi niya sa versikulo 21 na gaya ng siya'y pinadala, tayo rin ay sinusugo upang tayo ay magpahayag ng pananalig, upang tayo'y magpahayag ng ating panampalataya, upang tayo magpahayag ng ating pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Espiritu Santo ay Diyos na nagpapahayag ng dakilang pag-ibig sa Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay naligtas. Yun pong gustong maligtas dahil sa pag-ibig ng Diyos, pumalakpak ng mas malakas pa sapagkat na sa atin ang Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay siya maghimok sa atin na tayo ay mabuhay sa pag-ibig ng Diyos. Pakabanalin tayo ng Espiritu Santo. Pag-isahin tayo ng Espiritu Santo, hindi tayo matatakot sa anumang mga pagsubok sa buhay sapagkat nariyan ang Espiritu ng Diyos
na siyang magpalakas sa atin sa panahon ng mga pinagdaanan, kung ano man ito katindi, gaano man ito kabigat, maging magaan at kaya natin sapagkat tulungan tayo ng Espiritu ng Diyos, hindi lang natanggapin ang lahat ng cross na ating pasanin sa buhay. Matanggap natin ang lahat at ating makikita ano ang tinuturo ng Panginoon sa ating buhay dahil sa Espiritu ng karunungan. Buksan natin ang ating mga puso. Hayaan natin ang Espiritu na siyang kumikilos sa atin. At tayo'y maging tunay na Kristiyanong buhay na buhay dahil sa Espiritu Santo na siyang umuudyok sa atin, na siyang gumagabay sa atin, na siyang magpalakas sa atin upang tayo'y magmahal at maglingkod sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.